Dadagdagan, dadagdagan ko na yung sagot ni Sec Jimmy dahil kasama doon sa tanong kung ano na ang natapos doon sa ating pinag-uusapan ng mga malalaking mass transit system. At kung ito ay matatapos sa lalong madaling panahon. Magbibigay ko sa inyo ng counting report dito sa mga ating ginagawa para sa mass transit. Alam niyo, wala talagang solusyon ang traffic kung hindi tayo malipat sa kalsada at mapunta sa mass transit. Kaya tayo naglalagay ng mga subway, naglalagay tayo ng mga tren. Ito po, para naman ay mas madali talaga. Mas madali, wala ng traffic. Kaya pag sumakay ka ng tren, walang traffic. Kaya nakikita natin sa mga ibang lugar, kahit yung mga pagpupunta, sasakay ka ng tren, sasakay ka ng subway, makikita mo, lahat ng klaseng tao doon sumasakay. Kahit yung mga mayayaman na may kaya, sumasakay sa tren. Dahil yun ang pinakamabilis mapuntahan. Kahit na yung malalaking syudad, New York, ganun, London, ganun. Kahit na sino, ang tren ang ginagamit. Kaya yan talaga ang tanging solusyon. Kaya yan ang aming pinupursige tungkol nga para mapalagyan natin, pagandahin natin, mapalawak natin, mapabilis natin ang mass transport system. Malipat ang pagbiyahe, ang mga commuter, imbis na sumakay ng bus, ng tricycle, ng jeepney, o yung sarili nilang sasakyan, ay sila sumakay na sa mass transit system. Magbigay ako ng konting report sa mga ongoing construction railway project. Yung North-South Commuter Railway Project, yung Tutuban hanggang Malolos, ay 61% na kumpleto. Ang North-South Commuter Railway Extension Project, Malolos to Clark, ito, 56.5% na tapos na. North-South Commuter Railway Extension Project, yung South Extension, Manila hanggang Calamba, ay 38% na natapos. Ang Metro Manila Subway Project, 41% na ang natapos. LRT Line 1 Cavite Extension, 80% na tapos. MRT Line 3 Rehabilitation and Maintenance, 85% nang tapos. Ang Unified Grand Central Station, ang common station sa Quezon City, is 83% finished already. Ang MRT Line Quezon City hanggat Bulacan ay 67%. Kaya talagang ito ay minamadali natin dahil nabanggit nga na napakalaki ang sagabal sa progreso natin itong traffic. Hindi lamang sa oras na nasasayang, hindi lamang sa gasolina na nasasayang, na sa kaantay ng ura-urada sa daan, at yung gastos ng ating mga commuter. Nabigyan nga tayo ng statistic ngayon sa kasalukuyan, 4.9 billion ang cost ng commuting dito ngayon sa Metro Manila. Kung wala tayong gawin, aakyat ito ng halos 9 billion kada araw. At tapos ang analysis ng NEDA at saka Department of Finance, 3.5 billion ang nawawala sa atin. Yung tinatawag na opportunity cost, nasasayang na oras, ang mga dapat na hindi na productivity natin, bumabagsak dahil nga nag-aantay tayo ng sasakyan. Kaya dyan tayo pupunta. Ang tanging sagot dito ay talaga ay mga mass transit system. Kaya yun ang aming minamadali, yun ang aming gagawin na priority. Hanggang ngayon ay priority sa mga infrastruktura kontra sa trapiko. Thank you, Mr. President and Secretary Bautista. Susunod, mula naman sa private sector, acknowledging Mr. George R. Royeca, the Chief Executive Officer of ANCAS. We'd just like to start by saying that in our 8th year of advocating the viability of motorcycle taxis, I've had the pleasure of pleading my case to the President 3 times, and I'm happy to announce all of the occasions were with you, Mr. President. So maraming salamat, and I'm truly grateful sa openness niyo po makinig doon sa aming issue sa solusyon. Sa journey po namin, marami kaming pinagdaanan. We suffered 3 government shutdowns before the pilot, suffered 2 years of pandemic, and 3 Congress po from 17 to 18 in pushing for the passage, 19 in pushing for the passage of the law. Pero grateful po kami dito, boss, kasi Mr. President, dahil dito, this became our biggest advantage. We had to create the best training program to pillion passengers. Dahil po sa Indonesia, sa Thailand, sa Vietnam, widely accepted na po yung motorsiklo. At because po dun sa negative stigma ng safety ng motorsiklo sa Pilipinas, we had to create the best system. At ngayon po, proud na proud po kami sabihin na ang Filipino motorcycle taxi driver is one of the most disciplined, not just in the Philippines, and in the entire region po. Ang accident rate po namin is 0.003%. Ang safety rating po natin is 99.997%. In fact, I remember vividly, Mr. President, before DOTR agreed to a pilot in 2019, the then LTFRB chairman challenged me that if our rating went below 99%, we would voluntarily close shop. And I agreed to that challenge. Ngayon po, marami na pong gustong pumasok sa motorcycle taxi industry, and we welcome this development. As I laud the economic contributions of our foreign counterparts such as Grab, Lalamove, and Foodpanda, gusto ko pong i-express na yung ANCAS is not the only Filipino app that aims to uplift our economy. Mga kababayan ko po na Joyride,
Ding Dong, Para Express, Speak Up, Auto, Tok Tok, and many more are waiting to be recognized as the next generation transport startups. For this, Mr. President, we also ask our government to continue to support a new breed of proudly Filipino tech-enabled products. My question po, Mr. President, in line with your directive to decongest NCR, we hope that the government can already allow to expand to cities outside of Metro Manila to provide much-needed opportunities to generate jobs and expand mobility nationwide. At sana po sa ating mga mahal na secretaries at mga opisyal, kung pwede po makonsider ang motorcycle taxi as part of the national transport plans ng ating gobyerno as a feeder system to the mass transport system. Ang mga apps po na gawa ng Pilipino ngayon ay hindi na mapapahiya pag tinabi po natin sa Uber at sino mang higante sa mundo. With your help, mas mapapalakas po natin ang industriya na to. Tuloy-tuloy na po ang pagbangon natin, Mr. President, patungo sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you, George, for that question. No? Right now, we have an ongoing pilot test, no? And of course, si George is part of this test, no? And we are expanding this, no? We were requested by the Committee of Transportation, no? To expand this pilot test, no? And ang gagawin natin ay magdadagdag tayo ng additional 8,000 motorcycles, no? Ang balak dito ng LTFRB is to have this outside of Metro Manila for the meantime, no? But rest assured that the Department of Transportation supports the operations of the motorcycle taxi. Thank you. Ang talagang kailangan na gawin natin na hindi pa natin nagagawa dahil sa Metro Manila, iba't ibang lungsod yan, iba't ibang bayan yan. And we have to coordinate nung bago natin sinimulan ito ay bawat isang LGU may sariling sistema. Dahil wala namang nagbibigay ng buong sistema sa inyo. Kaya gumagawa kayo ng sarili ninyo. Kaya babaguhin natin yan. Mula ngayon ay ang tingin natin sa traffic, ang systems, traffic systems, pati sa kalsada, pati sa mass transit, lahat yan, ay gagawin natin isang buong plano. At ang pananaw natin sa problema ng trapiko sa Metro Manila ay isang buong sistema. We have to look at it as an entire system that complements each other, one town, one city to another. So that hindi naman masyadong mahirap na para sa mga traveler, para sa mga commuter, para sa mga TODA, para sa lahat ng mga stakeholder at hindi pa bago-bago. Ang kanilang bawat tatakbo lang ng 10 kilometro, iba na yung rules doon, iba na yung oras ng truck, iba na yung lahat yan. Kaya kailangan natin i-coordinate. Kaya nakita natin kanina na merong ginagawa ng mga central na monitoring, yung malalaking screen para makita kung gaano karami, saan yung pula, saan yung hindi gumagalaw, saan yung medyo maluwag, para ilipat natin yung traffic doon, lahat yan ay gagawin natin. But the only way to succeed in that is that we have to consider the road system and the mass transit system in Metro Manila as one system. And one system feeds into another. And that is why we are trying to coordinate all the different LGUs of Metro Manila and to bring it together into one holistic plan. Yan ang laging hinahanap natin, isang holistic plan para naman hindi na masyadong ma-confuse ang ating mga stakeholder kung paano gagawin pag tumawid sila at napunta sa ibang bayan, sa ibang lungsod. That's one way that that's one of the reasons that we are doing that. Ang concern ni George, susunod ng mga rider, we have 15 million more or less riders dito sa Pilipinas. Kaya napaka-importante talaga ang mga motorcycle, lahat ng mga services nila, pag-deliver nila. And that is why we are trying to see what are the areas, high traffic areas, na kung saan pwede mag-expand ang ating mga motorcycle services na tinatawag. Yun na nga, yung mga nagde-deliver, yung mga messenger, yung mga angkas, yung mga lahat ng iba't ibang klaseng trabaho na ginagawa na nakasakay sa motor. Kaya again, it has to be a holistic system. The other part that we are trying to do na hindi masyadong napag-usapan kanina ay yung decongestion. Maraming mga regional offices ng iba't ibang region na nandito pa sa Maynila. Lalo na mga Region 4, Region 4A, nandito pa sa Maynila. Dahil noon, talagang mas madaling pumuntang Maynila kaysa pumunta doon sa kanilang lugar dahil walang dadaanan. Kaya sinasabi natin, mag-isip-isip na tayo, ayusin natin para naman yung mga regional offices, halimbawa, ay mapunta nga sa regional center. Hindi na maiiwan dito sa Maynila. At malaking bagay yun dahil pagka hindi na pumasok ng Maynila, kaya pa na yung gawa natin ng mga bypass road. Kaya napag-usapan natin yung Bataan Cavite.
dahil ang traffic na nanggagaling north-south hindi nadadaan ng Maynila. Yun ang problema. Kung minsan hindi naman patungo sa sa Metro Manila, kung hindi ibang pupunta ang probinsya. Ngunit walang ibang dadaanan, kung hindi sa loob talaga ng Metro Manila, ayan na yung traffic. Kaya yung infrastruktura na ating ginagawa, mga bypass, mga malalaking tulay, yung pinag-usapan na Bataan, Cavite, na tulay, that is 32 kilometers. Napakahaba. Ngunit gagawin natin yan upang ang Manila, malaking pagbawas ng traffic na dumadaan na pumapasok sa Manila. So marami tayong mga strategy. At kaya nang narinig natin, talagang whole of government ang approach dito. Hindi natin kayang sasabihin Department of Transport lang ang gagawa, hindi DILG lang ang gagawa. The support and the cooperation of the LGUs, syempre, is paramount there. We can only, the national government can only go so far. At some point, we have to hand off the problem to you with our own solutions. Meron pa akong naisip na pag-usapan natin na hanggat maaari, may maraming ibang lugar, especially sa mga urban areas, hanggat maaari, yung mga roadworks, gawin sa gabi. Huwag yung mga tulay, kasi yung tulay, naku, magmamahal yan, dodoble ang oras na aantayin natin. Pero yung mga roadworks, na talagang maraming dumadaan, pagka papasok o pag-uuwi, ay huwag na natin harangin, antayin na natin yung gabi. Yung gabi, halos walang traffic, yun, gawin natin yung roadworks doon. Hanggat maaari, huwag lang ma-delay, huwag lang maging mas mahal. Palagay ko lalo na sa mga local feeder na roads, pwedeng gawin yan. So, these are the strategies that we are examining para pagandahin ang ating mga para yung mga stakeholder natin, mga commuter natin na hindi naman masyadong nahihirapan, hindi masyadong namamahalan at nauubos ang oras, kakaantay ng sasakyan para makauwi. Hanggang ngayon, hindi ko talaga, ang lagi kong sa kanilang sinasabi, napakalupit naman, ay umuwi ako ng alas 12 ng gabi, meron pang nag-aantay ng bus. Hindi pa makauwi yun. Uuwi yun. Pag makasakay ka na kagad ng alas 12 yun, uuwi yun. Alauna na. Gigising ulit yun ng alas 4:30 the next day. Walang buhay talaga yung mga tao. Kawawa naman. So we have to really improve this. We have to really improve the situation. We are trying very hard to solve the problem. Obet Martin of the Pangkalahatang Sangguniang Manila and Suburbs Drivers Association, Pasang Mazda. Kagalang-galang na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga government officials, magandang umaga po. Mahal na Pangulo, sa layunin po ninyo na maisaayos ang hanay ng transportasyon sa jeepneys, kami po sa hanay ng jeepneys ay sumuporta at nakiisa sa modernization program. At dahil po dito, mahal na Pangulo, inihiling din po namin sa pagkakataong ito na magkaroon ng tamang sistema doon sa mga bagong players po natin na nagdanais magbigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Sa aming pong pananaw sa jeepney sector, mahal na Pangulo, dapat ay magkaroon ng tamang regulasyon ang bawat pampublikong sakyan na nagnanais magserbisyo sa ating mga kababayan. Sa amin pong hanay, mahal na Pangulo, ang ruta ng jeep dapat po sa jeep lamang. Ang ruta ng bus sa bus, sapagkat naapektuhan din po ang aming hanap buhay sa araw-araw. Kanya po kami natutwa sa pagkakataong ito upang ipaalam sa inyo ang aming damdamin. Mahal na Pangulo, sana po magkaroon ng maayos na ruta ang jeepney, maayos na prangkisa, hindi lamang po dito sa Kalakang Maynila, kundi sa buong bansa. Sapagkat sa nakikita po namin, kung maayos natin ang prangkisa, maayos natin ang ruta, hindi po tayo magkakaroon ng mabigat na problema ng trapiko, hindi lamang po dito sa Kalakang Maynila, kundi sa buong bansa. Isa pa po namin kahilingan, mahal na Pangulo. Ito pong consolidation process na nabanggit ng aming kalihim ni Bautista, na dapat po ay matuldukan na ito sa katapusan ng Abril o ng buwang kasalukuyang ito. Ayan po ang aming jeepney sector. Almost 86% na po, mahal na Pangulo, sa buong bansa ang nakapag-consolidate na. Kanya po, ipinarating po namin sa inyo kagalang-galang na Pangulo na tuldukan na po ito sa Abril ng buwang kasalukuyan. Sa huli po, ako'y magpapapuri po kagalang-galang na Pangulo. Si Secretary Benar Abalos, sa kanya pong walang puknat o pagtigil na pagtulong sa amin anytime of the day, natatawagan po namin siya. Ang aming kalihim ng transportasyon, even during Saturday and Sunday, mahal na Pangulo, bukas po ang komunikasyon, iniintindi at inuunawa ang mga problema na inilalapit namin sa kanya. Kay Chairman Jojo Guadis naman po ng LTFRB, inipilit niya na maayos ang problema naming mga operator na pampublikong sasakyan. At sa ating pong Assistant Secretary ng LTO, mahal na Pangulo, alawang puknat panguhuli ng mga kolorong out of line na siya pong dumadagdag ng bawas kita namin sa araw-araw na aming pagsiservisyo sa ating mga kabayan. Almost 30% po nawawala po sa kita namin. Maraming salamat po, Atty. Bigor. At mahal na Pangulo, men in uniform, nandito po ngayon, nabanggit kanina, sa mga kotong pinapupurihan ko rin po ang ating Regional Director, General Nartates,
at ang kanyang mga kasamahan sa National Capital Region doon po sa kanilang maayos ng pagbibigay serbisyo, pagtugon sa mga problema naming naaaping mga driver sa kalye. Maraming salamat po, kagalang-galang ng Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat. Maraming salamat, Kaubet. At saka maraming salamat sa inyong grupo na talagang tumutulong po sa amin na naghahanap ng magandang solusyon dito sa mga suliranin tungkol sa trapiko. At kung hindi nga, hindi kayo aming kasama, hindi po natin magagawa lahat ng ating nais gawin upang pagandahin nga ang sitwasyon ng traffic. Kaya ay siguro yung isang pinaka malaking problema ay ang yung pagpasada ng mga kolorum. At napakarami pala, hindi ko akalain na 30% ng pumapasada ay kolorum pala. Kaya ipapasa ko ngayon kay DILG Secretary ang problema dahil ang pulis ang mag-enforce niyan at titiyakin na may prangkisang tama, may kasama sa kooperatiba, lahat ng inyong grupo at mga ibang transport groups, mga TODA, lahat ay kinikilala ang mga magpapasada. Kaya maraming salamat sa inyong tulong at sana wag ko yung magsawa na magsabi sa amin kung ano pa ang nasa naiisip ninyo na maaaring gawin upang pagandahin ang sitwasyon sa trapiko. At sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung organization. Kailangan na natin yan. Kailangan na natin yan. Ayusin. Titiyakin lang natin, ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Kaobet, naatasan tayo ng ating Pangulo, no? Sa totoo lang, gumalaw rito yung aming internal security sa Office of the Secretary kasama si General Nartates. So kami po itutulong ng lubusan kay Secretary Bautista, no? General Nartates, you have our commitment. Gagalawan po natin ito dahil 30% nito ay kolorum, ha? Para mas maluwasan. Ito po yung utos ng ating mahal na Pangulo. Thank you. Magsiupo po kayo. Andito rin po ang ating DPWH Secretary Manny Bunuan, ang Transport Secretary Jimmy Bautista, ang NEDA Secretary, nandito rin para planuhin ang long-term plan ng ekonomiya na napakalaki ang impact ng trapiko sa ating pagpaunlad at pagpalaki ng ating ekonomiya. Kaya siya ang gumagawa ng plano para sa next 5 years, next 10 years, next 20 years. Ito po ang ating NEDA Secretary, Secretary Arce Balisacan. Ang Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Nandito ang host city natin, ang Mayor ng San Juan, Mayor Francisco Javier Zamora. Andito rin po lahat ng ating ibang mga alkalde sa iba't ibang bayan at lungsod ng Metro Manila na ating partner dito sa problemang itong hinaharap natin tungkol sa trapiko. Alam ko naman na sila ninanais din nila na maging mas maayos ang sitwasyon ng trapiko. Kaya nagpapasalamat ako na sila ay laging very supportive at very involved. At kung talagang meron silang naiisip ay sinasabi naman talaga sa amin at kami naman ay hinahanap namin ng paraan upang matugunan ang mga problemang dinadala ninyo sa amin. At tinitingnan din namin dahil nagdadala naman sila ng solusyon. Ang solusyon tungkol na paano pwedeng gawin dun sa kanilang bawat lugar. So maraming salamat sa inyong tulong. The other members of government that are here today, we even have here the Department of Tourism, Secretary Cristina is here because traffic affects even the tourism department. Kaya napakalalim talaga ng problema nitong ating hinaharap. Dahil lahat halos ng ating ginagawa ay naapektuhan ng trapiko. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay 60% ay nanggagaling from and around Metro Manila. Kaya pag sinasabi 3.5 billion ang nawawala sa atin araw-araw, hindi maliit na numero yon. Dahil hindi lamang dito sa Metro Manila, kung hindi sa lahat ng mga karatig na probinsya, ay nararamdaman din nila yung problema na yan. But that is the problem of Metro Manila. You have a population of 14 million during the night. It increases to 17 million, 18 million during the day. Kaya talagang napakalaki. We have to take care, we have to attend to not only the locals, hindi lamang yung mga tiga rito, hindi lamang yung mga tiga Metro Manila, kundi yung mga commuter na nanggagaling sa iba't ibang lugar na pumapasok sa Metro Manila upang magtrabaho. So that is the problem that we are facing. And kagaya ng marami po tayong napag-usapan ng mga iba't ibang strategiya upang pagandahin ang sitwasyon. At kagaya ng aking nabanggit kanina, sa aming pananaw, ay talaga naman na ang solusyon dyan
ay pagandahin natin ang ating public transport system. Dahil kung wala tayong gagawin, dadagdag ang sasakyan sa Maynila. Habang magkaroon ng may kaya na ang ating mga workers, ay bibili ng sasakyan yan. At dadami yan. At kahit gaano karaming kalsada ang lalagay natin, kahit karaming flyover, kahit gaano karaming bypass road ang gawin natin, hindi makakahabol yan. Kaya talagang kailangan tignan natin ang public transport para ito nga ay maging very efficient, mabilis, hindi public transport, hindi pagka-tren, subway, hindi tinatamaan ng traffic, di makakauwi kayo sa magandang oras, darating kayo sa trabaho sa tamang oras. All of these issues come together when we talk about traffic. In fact, noong unang briefing na binigay sa akin tungkol dito, nagulat nga ako na pati yung basura kasama sa issue ng traffic. Dahil kung nga naman, kung tayo yung dumadaan, ay nakikita natin kung saan na lang tinatambak ang basura. Ngunit, huwag natin sisisihin lamang yung mga nagtatambak ng basura. Kung wala silang ibang paglalagyan ng basura, wala tayong ibinigay sa kanilang basurahan, wala talaga silang gagawin, kundi magtambak, ay basta itatapon nila kung saan. Kaya, it has to be a very close cooperation between national government, the different agencies, the enforcement agencies, the local governments. Local governments is the most important. I have to say, the national government can plan everything that we want, but we have to have the cooperation of the local governments to understand what the problems are in our place, what the possible solutions are, and how we bring it all together into one complete system which we can monitor and which we can regulate. Dahil ang traffic hindi ganun kasimple. Sasabihin, ay dito maraming traffic, maglagay tayo ng kalsada dyan. Pagka alas 6 hanggang alas 8, matraffic yan. Pero iba, pag alas 4 hanggang alas 7, matraffic yan. Pero sa ibang oras ng araw, eh, hindi naman matraffic. Kaya nagbabago rin. Kaya kailangan na monitor ng mabuti. At may direct natin yung traffic. Kaya kasama din natin ng mga traffic enforcers na kailangan talagang bigyan natin ng magandang training para maunawaan nila ng mabuti kung ano yung pangangailangan dun sa kanilang, kung saan sila dinagay. Dahil paiba-iba nga sa bawat araw. Pag Sabado, iba na naman. Pag Linggo, iba na naman. Pag holiday, kagaya ngayon, iba na naman. Kaya kailangan natin maunawaan ito. At kapag may ginagawa sa isang lugar, alam dapat sa ibang lugar. Para sasabihin, dadami yung manggagaling ng Caloocan. Sabihin natin, sige, maganda tayo. Marami pumapasok galing Cavite. Ayan, gawa natin ang paraan. So all of this has to come together. And it affects the lives of all our people. Kasama na rin dyan yung ating health and safety. Dahil kapag talagang naiipit ang mga sasakyan ng ora-orada sa kalsada, dumadagdag naman ng pollution dito sa Maynila. Kaya kailangan talaga natin isipin na may pagkakomplikado itong sitwasyon na ito. Ngayon, kagaya ng sabi ko, we have to do long-term projects. Dahil kung sasabihin natin, dito lang may gagawin tayo dito terminal, may lalagay tayo ditong kalsada, pero hindi maaaring ganun. We cannot solve this problem on a piecemeal basis. We have to solve it again as a system. Anong kung paulit-ulit kong sinasabi, ngunit talagang kailangan pati nga basurahan kasama dito sa sistema pinag-usapan natin. Ang training ng ating mga traffic enforcers, kailangan pag-usapan natin. Ang right of way, na laging problema ng public work, kailangan ng tulong ng LGU. Kaya talaga, we all have to work together to be more conscious of the problem of traffic. Hindi pwede yung solution itagpi-tagpi lang. Kailangan talaga, it has to be one solution. The other thing, isa pang bagay na napaka-importante tungkol sa trapiko, ang isa pang bagay na napaka-importante sa trapiko, ay kailangan natin isipin hindi yung ngayon ang sitwasyon ng 2024. Kailangan natin isipin anong mangyayari in 5 years, anong mangyayari in 10 years. Dahil, kadalasan, itong experience ko sa bilang gobernador, bilang senador, bilang congressman, nakikita natin, ang infrastruktura, ganito talaga. Kahit gaano karami ang ilalagay mong infrastruktura, maglagay ka ng power, maglagay ka ng kalsada, maglagay ka ng farm to market, lahat yan. Sasabihin mo, good na yan, okay na yan for the next 10 years. Hindi totoo yan. 3 taon pa lang yan, puno na yan. I'm sure the LGU, the mayors will agree with me. Kahit anong ilagay mo, mapupuno yan. Kaya natin kailangan planuhin na mabuti ang ating ginagawa. The other lesson that I have learned in the time that we are doing infrastructure projects is that ang infrastructure project ay hindi para sa ngayong araw lang na ito. You are going to live with those infrastructure projects for 80 years on average.
We have to be thinking very forward thinking in our planning, our city planning. How do we decongest? What will be the increase? Where do we plan to put the new manufacturing centers? Where are we going? How do we service our eco zones? All of this have to be taken into account. And Manila, Metro Manila is still at the center of all our economic activity. Now, when it comes to traffic, we are hoping to do as much as we can ngayon dito sa Metro Manila. And hopefully, that's many of the lessons that we will learn here in Metro Manila. We will be able to apply in places like Cebu City, where also the problem of traffic is pretty bad. Davao also has a big problem on traffic, and other urban centers around the Philippines have the problem of traffic. So we have to we must now understand how to solve the problem of traffic. And it is so multifaceted, it is so complicated, there are so many stakeholders. But nonetheless, it is a job that we have to do. We have to coordinate, we have to listen to all the stakeholders, the LGUs, the operators and drivers, the traffic enforcers, the infrastructure, the economic development, the transport systems. All of these have to come together. Otherwise, hindi talaga mangyayari. Mahihirapan pa rin tayo. Kaya kailangan magtulungan tayong lahat. Para mabigyan naman natin, matugunan natin itong napakalaking problema. At there's no use trying to underplay the importance of the severity of the problem that traffic brings to us. Kaya we have to prioritize this problem. We have to prioritize the solutions to this problem. It is so important for the quality of life of our people. It is so important for the growth of our economy. It is so important for the balanced development of the entire country. Wag lang sa Metro Manila lahat. I-decongest din natin. Para dalhin naman natin sa ibang lugar ang development. At hindi naman mangyayari yun hanggat may infrastruktura tayong dinadala. So, it will take all of us here, all of you who represent different organizations, it will take all of us working well together to be able to mitigate. We will never solve the problem of traffic because we are growing. But we can mitigate the effects of traffic, lower the cost of travel, make it more efficient, make it more quick. Para naman ang ating mga manggagawa ay hindi ganong nahihirapan. Kaya inaasahan po namin ang inyong tulong, inaasahan namin ang inyong kooperasyon at ang pag-coordinate sa national government upang malutas natin itong napakalaking problema na ito. Maraming salamat sa inyong pagdating dito sa ating town hall meeting. Maraming salamat sa inyong mga nabigay na observation tungkol nga sa mga sitwasyon na hinaharap ninyo. Sana nga hindi kayo magsawa na patuloy ang pagtulong sa amin upang mapaganda natin ang situation ng traffic dito sa Metro Manila. At pag natuto na tayo, dadalhin natin sa iba't ibang mga lungsod sa Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Panahon na ng pagbabago.